Stephen Curry, Draymond and Kerr nagkasundo. Tama ba ang kanilang desisyon? Warriors versus Timberwolves preview. Makakabawi ba ang Golden State? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new breathable mesh, non-slip rubber shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Kung maayos ng Warriors ang kanilang laro at makabuo ng isang matagumpay na NBA playoff run, ito ay magiging isang magandang tanawin. Ngunit 3 tao na nasa sentro ng prangkisa ang hindi handang isakripisyo ang hinaharap ng team para lamang magtagumpay sa postseason. Matapos ipahayag ni Steph Curry at Draymond Green kung bakit hindi sila naniniwala na dapat gumawa ng desperadong trade ang Warriors na kasalukuyang isang laro sa ibaba ng .500. Ibinahagi ni Steve Kerr na ito ay isang paksa ng diskusyon sa pagitan ng tatlo. Napag-usapan namin ito, sinabi ni Kerr sa programang Willard and Dibs The Game noong Martes. Kaming tatlo ay magkasama na ng matagal. Mayroon kaming ganitong uri ng mga pag-uusap, kaya't oo, napag-usapan na ito at labis akong humahanga sa mga taong ito at kung gaano sila nagmamalasakit sa Warriors at sa hinaharap ng Warriors. Tama ka, maraming manlalaro sa kanilang sitwasyon ang maaaring magsabi ng bahala na, i-trade lahat at tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Hindi ganun sila at sa tingin ko bahagi iyon ng pagiging warrior nila habang buhay. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging manlalaro na nanatili lamang sa isang team sa buong karera niya. Tingnan mo si Dirk Nowitzki, ngayon ay nanonood siya ng mga laro ng Dallas, nasa sidelines parang isang fan at sobrang astig noon. Gustong gusto ko iyon at sa tingin ko ganun sina Steph at Draymond kapag nagretiro na sila. Magiging tagahanga sila ng Warriors. Gusto nila ng pinakamahusay para sa prangkisang ito sa hinaharap kaya't may maayos silang pananaw tungkol dito. Matapos matalo ang Golden State ng Toronto Raptors na nagtala sa kanilang pangalawang panalo sa 18 laro noong Martes ng araw, sinabi ni Curry sa mga reporter na hindi dapat gumawa ng desperadong trade ang Warriors. Noong nakaraang linggo sa Detroit, sinabi ni Green kay Vince Goodwill ng Yahoo Sports na ang pagsakripisyo sa hinaharap ng Warriors para lamang sa isang huling championship ay isang bagay na ginagawa ng mga kuponang hindi maganda. Magkakaisa ang pananaw ni Curry, Green at Kerr. Nasa kakaibang sitwasyon lang talaga tayo sa isang napakahirap na kalagayan na wala namang may kasalanan, sinabi ni Kerr. Ito ay realidad ng sports at ng buhay. Nagkaroon tayo ng kamanghamanghang run at ngayon nasa huling bahagi na tayo nito. Sinusubukan nating kumapit. Ito ay laro para sa mga mas bata. Alam natin iyon, di ba? At tayo ang ganung koponan 10 taon na ang nakalilipas. Tayo ang Oklahoma City noon. Tayo ang Houston. Nagsisimula pa lang tayo. Ngayon narito na tayo, nasa pagbaba na tayo. Alam natin iyon. Napag-usapan namin ito ni Steph at Draymond. Hindi magiging responsable para sa prangkisang ito na i-trade ang lahat para lamang sa isang huling tsansa sa titulo. Kailangan mong malaman kung nasaan ka bilang organisasyon. Kailangan mong malaman ang posisyon ng ibang mga koponan sa liga. At sa palagay ko, hindi ito ang panahon upang maglagay ng lahat ng chips sa gitna at gumawa ng isang mapusok na hakbang. Napaka-irresponsable noon, kaya alam namin iyon. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, narito tayo sa kalagayan natin. Nasa gitna tayo ng liga kasama ng iba't ibang koponan na maaaring sapat o hindi sapat. Kailangan nating alamin kung sapat ba tayo. At sa pagsabing sapat, ibig sabihin kaya mo bang umakyat sa playoffs at bigyan ng iyong sarili ng pagkakataon? Iyon ang sinusubukan nating gawin. Halos kalahati na ng 2024-25 NBA season. Patuloy pa rin ang Warriors sa paghahanap ng formula para manalo. Kinuha ni Kerr ang responsibilidad para sa mga pagkukulang ng Golden State matapos ang pagkatalo noong Lunes sa Toronto at ipinapakita ng ebidensya sa court na kahit anong trade maliban sa franchise altering ay hindi sapat upang maibalik ang Warriors sa tuktok ng NBA. Naabot na ni Curry, Green at Kerr ang tuktok na iyon ng maraming beses. Mas gugustuhin nilang bigyan ng pantay na pagkakataon ang susunod na henerasyon ng Warrior Stars na maabot ito kaysa gumawa ng hindi maibabalik na pagsusugal para lamang sa isang huling pagkakataon sa kaluwalhatian. Makakakuha pa ng isang pagkakataon sina Stephen Curry at ang Warriors na makabawi mula sa kanilang 4 na laro sa road trip, ngunit magiging isang malaking hamon ito lalo na sa kasalukuyang forma ng team.
Ang pagkatalo sa Toronto ay isa na namang mababang punto para sa Golden State na natalo sa 4 sa kanilang huling 5 laro. Ang Raptors na may isa lamang panalo sa kanilang huling 17 laban ay nagawang talunin ang Warriors kahit na may 26 na puntos si Curry. Ang Warriors ay nasa ibaba ng play-in tournament mark sa unang pagkakataon ngayong season matapos magsimula sa 12-3 record. Natalo sila sa 17 sa kanilang huling 24 na laro mula noon. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala si Curry na hindi pa panahon para magpanik at gumawa ng desperadong hakbang. May responsibilidad na panatilihin ang prangkisa sa isang mabuting kalagayan at magandang posisyon kapag iniwan namin ito, sabi ni Curry. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo sinusubukang maging mas mahusay. Hindi ibig sabihin na hindi ka aktibo sa kahit anong paghahanap. Walang may gustong manatiling walang ginagawa o nasa sitwasyon kung saan pinalalampas mo ang mga oportunidad. Ngunit hindi ibig sabihin nito na desperado ka na lang na itapon ang mga assets kahit saan dahil gusto mong may mangyari. Para kay Coach Steve Kerr, malinaw kung ano ang pinakamalaking problema ng Warriors. Hindi tayo disiplinado para manalo sa mga close games, yun ang sabi ni Kerr. Lahat ng laro ay magiging dikit ngayon. Malamang mas marami tayong close games kaysa sa ibang koponan sa liga kaya kailangan nating manalo sa mga maliliit na margin. Hindi tayo nananalo sa mga margin na iyon at iyon ay coaching. Samantala, hindi rin ganap na nakamit ng Minnesota Timberwolves ang inaasahan nila ngayong season. Ang Timberwolves na may 21-18 record ay patuloy na nananatili malapit sa .500 mark. Sa kanilang unang 39 na laro, bagamat nanalo sila sa 4 sa kanilang huling 5 laban upang umangat ng 3 laro sa itaas ng .500 mark sa ikalawang pagkakataon ngayong season mula sila sa 120-106. Napanalo laban sa Washington noong Martes kung saan nagtala si Anthony Edwards ng kanyang first 40-point game this season. Ang 25 larong span na ito ay tungkol sa paghahanap ng mga paraan para makaapekto sa laro sa lahat ng aspeto at gawing mas mahusay ang iyong mga kakampi, sabi ng coach ng Timberwolves na si Chris Finch. Si Edwards ay nagkaroon ng ilang pambihirang laro na ginagawa iyon at ito ang isa sa kanila. Masaya itong panoorin kapag nakuha niya ang kanyang ritmo. Sa tingin ko, napakaganda rin ng balanse niya sa playmaking. Pinangungunahan ni Edwards ang Minnesota sa scoring na may 26 na puntos habang kumukuha ng 6 na rebounds at nagbibigay ng 4 na assists kada laro. Si Rudy Gobert naman ang nangunguna sa rebounding sa Timberwolves na may average na 11 puntos kada laro. Si Julius Randle sa kanyang unang season sa Minnesota matapos ma-acquire para kay Karl Anthony Towns ngayong off-season ay may average na 20 puntos at 7 rebounds kada laro. Sa kabilang banda, nananatiling nangungunang scorer ng Warriors si Curry bagamat ang kanyang 23 puntos bawat laro ay magiging pinakamababa mula noong 2011-12. Si Jonathan Kuminga ang kasunod niya na may average na 17 puntos kahit na nagsimula lamang sa 10 sa kanyang 32 laro ngayong season. Si Buddy Hield naman ay may average na 13 puntos kada laro na may 37.5% shooting from the 3-point range. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo sa dapat gawin ng Warriors? Tama lang ba ang sinabi ni Kerr, Green at Curry? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.